Inay! Oh, anak! Oh, Inay, sinong gumawa nito sa inyo? Duguan kayo! Ah, anak, makinig ka. Inay, kailangan po kayo madala agad sa ospital. Tulong! Tulungan niyo kami! Huwag na, Lena. Ramdam kong hindi na ako magtatagal. Huwag niyo pong sabihin yan, Nay. Makinig ka, Lena. Hindi ko na kaya at gusto ko na rin magpahinga. Ang libro ng karunungan, alam mo kung nasa nakatago yon, hindi ba? Kunin mo. Inay, eto na po. Ilapat mo dyan ang iyong mga kamay. Mag-uusal ako ng mga salita para sa paglilipat sa iyo ng kapangyarihan. Inay, bakit po ganito ang panahon? Nag-aagaw ang liwanag at dilim. Napakalakas ng kulog at kidlat. Magpakatatag ka, anak. Inay! Inay! Dumilat po kayo. Huwag niyo akong iwan mag-isa, Nay. Paano na ako? Ipinapangako ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng hustisya. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Pagsisisihan nila ang ginawa nila sa inyo. Isinusumpa ko. Taon 1980. Tandag, Surigao del Sur. Tagaktak ang pawis ni Mang Simon ng mga oras na yon. Nasa isang madilim na bahay siya na tila ba sira-sira ang dingding. May isang bintana kung saan kitang-kita ang nagngangalit na bilog na buwan, habang ang buong paligid ay maririnigan ng pagpagaspas ng mga dahon na tila nakikipagwagwagan sa isa't isa. Mahabang pag-alulong ng aso naman ang tila nagpatigil sa ingay ng kapaligiran nung mga oras na yun. Pag-alulong na nagdulot ng pinaka nakakabinging katahimikan sa paligid. Nagunahan ang pagpintig ng puso ni Mang Simon na lalong nagpatulo ng butil-butil na pawis sa kanyang noo. Hindi niya alam kung bakit siya naroroon. Ang alam niya lang, hindi normal ang kanyang nararamdaman. Kanina lamang ay naghahanda siya ng pagkain para sa hapunan ng kanyang pamangking babae at matapos noon ay wala na siyang maalala pa. Bumukas na lamang ang kanyang mga mata nang siya'y nakahiga na sa papag at limitado lamang ang nakikita. Nakaamoy din siya ng tila nakakasukang amoy, para bang nabubulok na laman ng hayop o dili kaya ay malansang basura na hindi mo mawari. Pinagtayuan siya ng balahibo ng mga oras na yon at halos gusto niyang sumuka sa amoy na hindi matanggap ng kanyang sikmura. Isang yabag ang kanyang narinig na papalapit mula sa sulok ng kadiliman. Sino ka? Bakit ka naririto? Kausapin mo ko. Sabihin mo kung anong kailangan mo. Walang pagsagot mula sa taong lumalakad papalapit sa kanya. Ngunit tila ba biglang bumilis ang mga yabag na yon at natulala na lamang ang matanda nang madinig ang boses sa likod ng kanyang tainga. Nakakakilabot ang boses na nagpatayo sa kanyang balahibo. Sino nga ba ako, Simon? Parang pamilyar ang boses mo. Pamilyar nga ba, Simon? Oh, bakit ka umiiyak? Nasasaktan ka ba? Masakit ba? Dugo. Ang daming dugong umaagos sa tiyan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa mamamatay. Hindi ko hayaang mangyari yon. Ayoko pa.
Masaya kung nakikita kang nagdurusa. Bakit mo ba ito ginagawa? Anong kasalanan ko sa iyo? Anong kasalanan? Hindi mo ba talaga alam? O baka naman gusto mong magkwentuhan na lamang tayo? Napakalapit ng misteryosong taong yun sa tabi ni Mang Simon, kaya naman nakaisip siya ng paraan para makalayo. Buong lakas niyang itinulak ang tao na nasa gilid niya at pinilit niyang talunin ang bintana palabas ng kubo na halos isang dipa lang ang layo. Hindi niya alam kung paano niya nagawa yun, basta ang nalalaman niya lamang ay kailangan niyang tumakas para mabuhay. Tumakbo siya ng pagkabilis-bilis. Mabilis na kahit sa kanyang isipan ay nanghihina na siya at tila ba nauubusan na ng dugo. Paika-ika niyang tinahak ang malawak na kapatagan patungo sa kagubatan. Matulin ang kanyang pagtakbo, ngunit wala siyang panama sa humahabol sa kanya. Napasinghap siya nang biglang bumungad sa harapan niya ang taong yun na may hawak na matulis na bagay na ipinangsaksak sa kanya ng makailang beses kanina doon sa kubo. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil madilim noong gabing yun. Kitang-kita ni Mang Simon ang muling paglapit nito sa kanya, ngunit sa pagkakataong yun, kahit anong hakbang ang gawin niya palayo ay hindi niya na magawa pa. Para bang nabibingi siya sa tila orasyong Latin na lumalabas sa bibig ng taong kanyang kaharap. Malakas yun sa kanyang pandinig at para bang umaalingaw-ngaw na pumapasok sa kanyang tainga. Ang boses na yon ay mas malalim at mas nakakakilabot. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Handa na siyang makitlan ng buhay noong mga oras na yon. Ramdam na ramdam niya ang patuloy na pagsaksak at pag-agos ng dugo sa kanyang katawan. Sa pakiwari niya ay nanghihina na siya at tuluyan ng mawawalan ng ulirat. Hindi ka pa pwedeng mamatay, Simon! Hinawakan ng estranghero ang muka ni Mang Simon at pilit na ibinuka ang kanyang bibig. Mayroong usok na lumabas sa bibig ng misteryosong nilalang na pumasok naman sa bibig ni Mang Simon. Hinang-hina na siya na parabang mawawalan na ng malay habang siya ay nakatayo. Kaya naman hinawakan siya nito ng pagkahigpit-higpit na lalong nagpahirap sa kanyang paghinga. Tulong! Tulungan niyo ako! Chong! Gising! Binabangungot po kayo! Habol hiningang napabangon si Mang Simon mula sa kanyang pagkakahiga. Parang totoong-totoo ang panaginip na yon. Kinapa niya ang kanyang tiyan na punong-puno ng sugat sa kanyang panaginip, pero wala naman siyang nakita kahit isa. Ramdam pa rin niya ang sakit, hapdi at pagkahapo, ngunit wala naman itong kahit na anong nakikitang bakas na mayroong nanakit sa kanya. Chong, ayos lang po ba kayo? Nag-aalala na po ako sa inyo. Lagi na lamang po kayong binabangungot. Parang totoong-totoo yun, Lena. Panaginip lamang po yun. Walang panaginip na totoo. Ito po ang tubig. Uminom po muna kayo. Hindi na po yata normal yan, napapadalas na. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Wala po ba kayong problema? Parang kinukulam yata ako. Chong naman, naniniwala po ba kayo doon? Kabilin-bilinan po ng inay, huwag na huwag maniniwala sa mga ganyan, lalo na kung may Diyos sa puso ninyo. Paano kung may kumukulam nga sa akin? Bukas pupunta po tayo kay Padre Pedro sa kabilang baryo. Baka kailangan nyo lang magkumpisal doon at ipanalangin ang mga kasalanan na nagawa natin. Isa pa, ilang linggo ka na rin na ganyan. Hindi na po kayo nakakadalaw sa simbahan. Baka namimiss nyo lang ang pagpunta doon. Malamang po hinahanap na rin nila kayo.
Pabalik-balik po sila sa pagpunta sa akin para itanong kung kailan kayo babalik sa simbahan. Kailangan ko na naman magkumpisal. Chong, ang sabi sa akin ni inay nung nabubuhay pa siya, mahalaga daw po ang espiritual na aspeto ng tao. Kaya kung ano man yung gumagambala sa inyo, mas maganda kung idulog nyo sa Diyos. Ay nako, napalaki ka talaga niya ng tama. O siya, bukas na bukas din ay magkukumpisal ako sa simbahan. Samahan mo ko, ha? Opo, Chong. Kinabukasan, nagtungo nga si Mang Simon sa simbahan para mangumpisal, ngunit hindi na nakasama pa ang dalaga. Masama ang kanyang pakiramdam dahil sa kanyang buwanang dalaw. Matapos mangumpisal, napagdesisyonan ng matanda na tumuloy sa kilalang manggagamot sa kabilang baryo. Malaki ang hinala niya na nakukulam talaga siya. Tama ang hinala mo. Mayroong kumukulam sa iyo. Mayroon ka bang nakaalitan? Ano po ang dapat kong gawin para matigil na ang pangkukulam sa akin? Magbabayad po ako kahit magkano. Pagalingin niyo lamang ako. Akin na yung mga kamay mo, Simon. Nakikita mo ba yan? Hindi pantay ang mga hiniliit mo. Sigurado ko na nakukulam ka nga. Nakikita mo ba itong kapirasong kahoy na ito? Oorasyonan ko lamang ito para makausap ko ang taong may lihim na galit sa iyo. Nakahanda ka na ba? Tumango lamang si Mang Simon bilang pagsagot sa tanong na yon ng manggagamot. Malaki ang tiwala niyang ito na ang tatapos sa ilang linggo niyang paghihirap. Hindi na siya makatulog ng maayos at lagi na lamang siyang parang nahahapo. Hindi na rin naaalis ang mga bangungot niya gabi-gabi at ang ubo niyang paulit-ulit na nagpapahirap sa kanya sa paghinga. Sa pakiramdam ng matanda ay inuunti-unti na siya ng taong may galit sa kanya, na para bang ikinatutuwa nito na nahihirapan siyang iraos ang araw-araw niyang pamumuhay dahil sa kanyang karamdaman. Nauubos na rin ang dahon ng mga halamang kinukunan niya para gawing tsaa na panggamot sa sakit na kanyang nararamdaman. Halos lahat ng mga doktor ay nalapitan niya na rin upang magpatingin. Walang dalubhasa ang nakakita ng totoong karamdaman ni Mang Simon, kaya siguradong sigurado siya na hindi pangkaraniwang sakit ang gumagambala sa kanya. Malakas na sumigaw ang matanda nang hinawakan ng manggagamot ang kanyang mga daliri. Ang sakit! Aray ko! Taga saan ka? Ayoko na! Ang sakit! Sagutin mo ang tanong ko. Taga saan ka? Aray ko! Tama na! Hindi ko na kaya! Aray! Kita mo kung anong ginagawa mo dito sa tao? Masakit, hindi ba? Nararamdaman mo na. Tanggalin mo ito sa kanya. Tama na. Suko na ako. Masakit. Itigil mo na yan. Tanggalin mo ang lahat ng karamdaman na ibinigay mo dito. Maliwanag ba? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Wala na. Meron ka pang iniwan. Hindi mo ako pwedeng lokohin. Tanggalin mo na lahat yan. Kung hindi, ay ibabalik ko sa iyo. Opo. Inaalis ko na po. Wala na po. Hindi ko na po uulitin. Pinainom na manggagamot si Mang Simon ng tubig na may orasyon upang tuluyan na itong gumaling at maprotektahan. Hapung-hapo na ang matanda at makikita mo na nangangalumata na ito. Maaari ka nang umuwi at magpahinga. Sigurado akong hindi ka nagagambalain pa ng mangkukulam na yon. Nakakuha ka ba ng impormasyon tungkol sa kanya? Sino daw siya?
Bakit niya raw ako kinukulam? Hindi na mahalaga yon. Ang maigi ay nakaramdam ka na ng kaginhawaan. Hapon na. Magbadali ka at hindi ka maaaring magpagabi dito. Pilitin mong makauwi bago mag-6 ng hapon. Heto ang kandilang pula. May babisang dasal yan laban sa taong yon. Sindihan mo ito at ilagay mo sa tapat ng isang salamin habang natutunaw. Nagmamadaling lumabas ng bahay ng manggagamot si Mang Simon para makauwi. Hindi pa gaanong nakakalayo ang matanda ay parabang narinig niya ang manggagamot na sumisigaw sa kubo. Nilingon lamang niya ang kubo nito, ngunit tuluyang tumungo pa uwi ng walang pagdadalawang isip. Samantala, rinig na rinig ng manggagamot sa kanyang isip ang malakas na pagtawa ng babae. Anong ginagawa mo? Galit nitong pagtatanong habang isa-isa niyang sinasalo ang pagbagsak ng kanyang mga ngipin. Tuloy-tuloy na dumudugo ang kanyang gilagid dahil sa pagkabungal. Anong akala mo sa akin? Simpleng mangkukulam lang, ha? Huwad na manggagamot? Ay, sino ka? Bakit mo ito ginagawa? Akala ko pa naman magaling ka. Gusto mo pang magsumbalik sa taong mas mataas ang aral ng karunungan kesa sa'yo. Huwag kang duwag! Magpakilala ka! Gusto mo akong makilala? Ako si Lena. Nanlaki na lamang ang mga mata ng naturang manggagamot. Kumalat ang pula sa mata nito. Dama niya ang tila paglabo ng kanyang paningin dahil sa pagputok ng isang ugat sa kanyang mata. Nahirapan na rin siyang huminga dahil sa dugong lumalabas sa kanyang ilong. Dinig na dinig niya ang pintig ng kanyang puso hanggang sa kahuli-hulihang pitik ng pulso nito. Lena! Samantala, bago mag-6 ng gabi ay nakauwi na si Mang Simon sa kanyang kubo. Kabilin-bilinan ko sa'yo. Sigilin mo sa utang ang kapitbahay natin. Hindi sa lahat ng panahon, Lena, ay kailangan mong maging mabait. Dapat ay strikto ka din sa mga bagay-bagay. Pasensya na po. Napasarap lang din po ang tulog ko. Huwag po kayo mag-alala. Bukas na bukas po ay maniningil na po ako, tiyo. O siya, sige. Ikuha mo ko ng 50 pesos sa kwarto. Bibili ako ng suka dyan sa katabing tindahan. Lumabas ng mabilisan ang matanda at humahangos na bumalik kasama ang may-ari ng tindahan. Lena, bukas na bukas din ay ipapadala kita sa kabilang bayan. Ha? Bakit po, tiyo? Yung mga batang katulad mo raw ang binibiktima ng mambabarang. Mga kaedad mo, yung mga kaklase mong sakristan sa kabilang baryo, isa-isa nang binibiktima. Salot talaga yung mga mangkukulam at mga mambabarang na yan. Patawarin sana ang kanilang kaluluwa. Hindi makapagsalita si Lena sa kanyang narinig mula sa kanyang tiyuhin. Nanatili siyang tahimik nang biglang magsalita ang kanilang kapitbahay na may halong pag-aalala. Yung anak ng isang kakilala namin, ayun, bigla-bigla pa namang nalagas ang buhok at para bang namaligno dahil nag-iba ang kanyang muka. Hindi na kulam yun, barang na yun. Lagi nga daw balisa yung batang yon. Madalas nakasama yun ni Erwin. Nako, napakaganda pa namang bata. Balita ko 4 na sa grupo nila ang halos sabay-sabay na nagkasakit. Yung 2 ay dinala na sa ospital nung nakaraang gabi at etong si Erwin, ang tila malala. Para daw nagkabutas-butas ang katawan at nauuka ang balat sa sugat. Lagi daw nagpupumalahaw kapag sasapit na ang 6 ng gabi. Kinikilabutan talaga ako. Kaya ikaw, Lena,
Mag-iingat ka, ha? Pabili po. Ay, o siya, mauuna na ako at nandito na naman pala itong makulit na si Atong. Yang batang yan, laging bukang bibig na kilala daw niya si Lolong. Wala namang naniniwala sa kanya. Sige, pagbibilhan ko na muna. May kilalang manggagamot si Atong? Abay, hindi lang basta-basta manggagamot yung si Lolong. Siya ang pinakamagaling. Pero huwag mong paniniwalaan yan. Matagal nang wala si Lolong dito sa lugar natin. Nasaan na po siya, Chong? Ay nako, walang nakakaalam. Ihanda mo na mga gamit mo at bukas na bukas din ay luluwas ka na. Kinabukasan, isang malalim na buntong hininga ang nailabas ni Lena matapos nitong makaupo sa loob ng bus. Hindi na niya nilingon pa ang matanda na kumakaway ng pamamaalam sa kanya. Nagkunwari pa si Lena na nagpupunas ng luha nang umandar na ang sinasakyan niyang bus. Tila ba isang pelikulang rumehistro sa isip niya ang mga alaalang daladala niya magpasa hanggang ngayon. Hindi niya makalimutan ang punot dulo ng kanyang madalas na pag-iyak. Habang bumibiyahe, muli niyang binalikan ang alaala noong mga panahon na pinaglalamayan ang kanyang ina. Nandoon ang mga kapitbahay at pati si Kapitan ay nakikiramay din. Kaliwat kanan ang kumakausap kay Lena para pakalmahin ang lungkot na nararamdaman niya nung mga oras na yun. Yun din ang panahon na parang dumadaan lang sa kanya ang mga tao at wala sa isip niya ang mga nangyayari. Ang tangi niya lamang alam ay may isang rektangular na kahoy na kapag dumungaw ay makikita niya ang muka ng kanyang ina. Ang ina niyang binawian ng buhay na walang kalaban-laban. Ang inang bukod tangi niyang kasama sa kanyang paglaki sa bayan ng kanyang ama. Walang kamag-anak ang kanyang nanay doon. Magkagayon pa man ay nakisama siya ng mabuti sa lahat. Kahit mayroon siyang kapansanan ay naging maganda ang kanyang pakikitungo sa kanyang mga kalugar. Kawawa naman, mabait pa naman yan. Hirap na nga sa buhay dahil iniwanan ng asawa, pinatay pa. Saan ka nakakita ng mas mahirap pa sila sa amin Sila pa yung namimigay ng mga sariwang gulay at lutong ulam sa mga kapitbahay kahit tirik na tirik ang araw. Oo nga. Ay, sino naman kaya ang walang pusong gagawa niyan? Wala naman akong alam na kaaway niyan. Pero mukhang pinagnakawan daw. At ano naman ang nanakawin sa kanila? Abay malay ko. Malay ba natin kung may naitatagong yaman yan? Nasa ganoong tagpo sila nang di nila namamalayan na narinig ng buo ni Lena ang bulong-bulungan ng mga tsismosang kapitbahay. Hindi na siya nakapagtimpi pa at tumayo na ito at dumako sa likod ng bahay. Doon ay umiyak siya ng umiyak. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil kung nagkataon na nakauwi siya ng mas maaga, baka nasagip pa niya ang buhay ng kanyang ina. Pumasok sa isip ni Lena ang mga kaklaseng sina Erwin at ang barkada nitong dahilan ng pagkalate niya sa pag-uwi. Itinago kasi ng mga ito ang kanyang bag at mga gamit. Pinagpasapasahan pa na parang bola. Muli ay namuo ang puot niya sa mga ito. Ilang linggo na rin ang nakalilipas, ngunit walang palya ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga magkakaibigan at mga kaedaran ni Lena sa kanilang lugar. Halos araw-araw may isinusugod na tao sa ospital, manggagamot at mga antingero. Para bang may isang virus na nakamamatay ang lumaganap sa kanilang lugar at di nila malaman kung anong mabisang pamuksa ang maaari nilang gamitin para labanan yon.
takot na rin at isa-isa nang sumusuko ang iba pang mga manggagamot at antingerong nagtatangkang kumalaban sa pangungulam at pambabarang ng nasabing salot. Masyado daw malakas ang kapangyarihang aral ng mambabarang, kaya takot silang manggamot lalo pa at ang mga sumubok ay nangamatay na lahat. Binalot ang buong baryo ng takot at pangingilag na sila mismo ay ayaw nang lumabas pa ng kani-kanilang mga bahay dahil sa takot na baka mabiktima sila ng mapaminsalang mambabarang. Ay, Atong, ikaw na bata ka. Mag-aalas 6 na pag-alagala ka pa din. Siya, umuwi ka na. Ayoko pa pong umuwi, naglalaro pa po ako eh. Matigas talaga ang ulo mo no? Gusto mo atang mahagip ng mangkukulam dyan. Hindi po ako takot sa mangkukulam. Meron pong manggagamot sa akin. Ubus na ang mga manggagamot dito sa atin at naduwag na ang mga taga-ibang lugar. Lalo na nung malaman nilang nanggaling dito sa atin ang mangkukulam at mambabarang. Kilala niyo po ba yung antingerong si Lolong? Natigagal ang mga matatanda na naroon sa kanilang narinig. Ang iba pa ay napatigil sa kanilang ginagawa nang marinig ang pangalan na yon. Ang iba naman ay tila sumaya ang muka at nagkaroon ng pag-asa. Paano nga ba nila makakalimutan si Lolong? Isang sikat na antingero sa buong bayan ng Surigao. Kaliwat kanan ang panggagamot niya sa mga tao noong siya ay bata pa. Ayon sa mga haka-haka ng mga tao na naroroon, salinlahi daw ang mga mutya, anting-anting at medalyon na hawak ng matandang manggagamot. Bata pa raw ito ay hinasa na ng kanilang pamilya dahil ang mga hawak daw na mutya at pananggalang nito ay bigay pa ng mga diwata, duwende at kung ano-anong mga maligno na nagbabantay sa kalikasan. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. May mga haka-hakang namatay na siya sa pakikipaglaban at ang iba naman ay kinuha na raw ng mga engkanto kaya walang bakas ang pagkawala nito. Ano ka mo, bata? Si Lolong? Tulungan mo ko. Maaari mo ba akong dalhin sa kanya? Parang awa mo na. Ay, teka Mang Simon, huwag niyo po akong hawakan, mukhang hindi pa po kayo naliligo eh. Ay, Simon, ano nangyari sa'yo? Namumutla ka. Ay, Diyos mio, yung balat mo parang mamaso at uka-uka na. Hindi ko na kaya. Dalhin niyo ako sa manggagamot na yon. Atong, kung totoo yung sinasabi mong kilala mo si Lolong, tatawag ako na makakatulong natin. Dalhin natin si Simon kung nasaan siya. Sabi mo, ginagamot ka niya, hindi ba? Ituro mo sa amin ang lugar niya. Pero gabi na po, hindi po ba pinauuwi niyo na ako? Bukas na lang po ng umaga. Ay, naku, ikaw talagang bata ka. Huwag ka na munang umuwi. Kailangan namin ang tulong mo. Pero ano? Baka po kasi hindi tayo pansinin ni Mang Lolong eh. Bakit naman? Kasi madumi pong tingnan si Mang Simon. Kita niyo, mukhang di pa naliligo. Maarte po yun si Mang Lolong. Ayaw niya sa mababaho. Kaya pag nagpupunta kami doon, lagi kaming bagong paligo. Dahil kung hindi, nako, sisigawan niya po kami. At kung ano-anong sasabihin sa amin. Ganito pa nga po niya kaming sigawan, oh. Magsialis kayo, ang dudugit niyo, at ang babaho niyo pa. Tapos, binubuhusan po kami ng tubig na may mabahong amoy. Ayos lang po ba sa inyo, Mang Simon, kung mabubuhusan kayo ng mabahong tubig? Ay, puro kakalokohan, Atong. Basta samahan mo kami. Kami na makikipag-usap sa kanya. Wala nang nagawa si Atong kundi ang sumunod sa utos ng matanda. Kakamot-kamot pa ito ng ulo habang naglalakad at nagpatiuna patungong kagubatan. Nagpatulong si Mang Simon na magpadala sa lugar ng matandang antingero kahit hirap na ito sa kanyang sitwasyon. Isinakay nila ang matanda sa isang tila papagnahigaan at ang iba namang kalalakihan ang siyang tagabuhat nito paakyat sa kagubatan.
Umabot din sila ng halos 1 oras sa paglalakad, ngunit para bang di nila matagpuan ang bahay na kanilang hinahanap. Nasaan ba talagang bahay ni Lolong? Hindi ko na rin po alam. Ang dilim po kasi, wala akong makita. Niloloko mo ba kami, Atong? Kanina pa kami palakad-lakad dito, wala naman akong makitang bahay o kubo. Dito lang po kasi dapat yun pero hindi ko po makita. Ay, ayun. Ayun na po yung bahay niya. Sabi ko sa inyo, makikita din natin yun Mang Lolong! Mang Lolong! Woohoo! Ay, bakit ba ang ingay-ingay mo, bata ka? Hindi oras ng laro ngayon. Bakit ang daming tao dito? Gabi na, dumayo pa kayo. Sila po kasi makulit, Mang Lolong Sabi ko nga po sa kanila, bukas na. Inaantok ka na po, di ba? Bumalik na lang kaya kami bukas. Totoo nga. Buhay na buhay ka. Hindi na ako nang gagamot. Matagal na akong huminto at nakakapagod ring maging tagahawak ng mga mutya. Kailangan ka namin ngayon. Iniisa-isa na kaming mga taga-baryo na patayin ng mambabarang. Maaari na kayong umuwi. Ayoko namang gamot. Marami naman kayong mahahanap dyan pagbaba nyo ng bundok. Parang awa mo na, Lolong. Pakiramdam ko ay bilang na mga sandali ko. Kung bababa pa ulit kami at maghahanap, baka hindi ko na makayanan pa. Hindi na ako nakakatulog na maayos at lagi ako nakakakita ng aninong itim sa bahay o dinadalaw ako sa panaginip. May malansa din ako naaamoy na hindi ko mawari. Natatakot na ako. Inisa-isang tingnan ni Lolong ang mga taong nakatayo sa harap ng kanyang kubo at ang paligid nito nang mapagtanto niyang walang masamang espiritong nakasunod sa mga yon. Bigla siyang nag-usal ng orasyong tagabulag. Isang orasyon na magbibigay sa kanila ng proteksyon para sa mga espiritong maaring gumambala sa kanila at ang mga espiritong nakasunod at tagabantay. Ipasok niyo siya dito at ilapag. Kaya niyo pa bang maupo? Oo. Medyo mahirap lang at masakit ang aking mga sugat. Sige, pupulsuhan ko muna kayo. Tingin ko ay malakas ang ginagamit nitong karunungan. Tumingin ka sa aking mga mata, Mang Simon, at magsabi ka ng totoo. May nagawan ka ba ng kasalanan? Wala akong maalala, Lolong. Mabait yan si Simon. Mukhang napag-interesan lang yan ng mambabarang. O baka naiinggit sa kanya. Normal naman yan. Pati mga bata nga na sakristan sa kabilang baryo ay hindi rin pinatawad. Naku, yung mga salot na yan, dapat talagang walang puwang sa mundo ang mga yan Marunong ba kayong manggamot? Kung magsalita kayo, parang marami kayong nalalaman. Ay, hindi. Kaya nga namin dito dinala si Simon dahil walang makagawa niyan sa baba ng kagubatan. Kilala niyo naman siguro ako. Hindi ako basta-basta pumapatay ng mga mangkukulam o mambabarang. Tao din kasi sila. May puso, may pamilya, at may damdamin na nasasaktan. Ang karamihan sa kanila, may mabubuting kalooban na inabuso ng iilan. 2 klase ang magiging lunas dyan. Ang kalabanin sila o ang hingan sila ng tawad sa mga bagay na ginawa nating masama sa kanila. Kaya kailangan kong malaman, Mang Simon, meron ka bang nakaalitan? Mahalagang kilala natin ang kaaway para tuluyan kang magamot. Ito ang pinakamabisang paraan bago pa mahuli ang lahat at tuluyang kanyang bawian ng buhay. Sa pagkakaalam ko ay wala akong ginawang masama sa kapwa ko tao. Kung ganun ay mahihirapan tayo ng bahagya lalo na sa sitwasyon mo. Kailangan nating hanapin kung nasa na mambabarang na yon. Dahil kung nasaan man siya ngayon, siguradong dun siya nakapagpapalakas ng kapangyarihan niya. Pero paano natin malalaman? Kailangan ko ng isang tao mula sa inyo na magiging medium para makita natin kung nasaan siya. Kailangan natin makatawid at hanapin ang kanyang sisidlan at sirain yon. Medium? Ako na lang po. Hindi tayo naglalaro dito, bata. Ang kailangan ko, maliksing gumalaw ang katawan at utak at hindi matatakuting bata na katulad mo. Maliban po ba sa akin, meron pa po ba ditong kasing tapang ko na handang harapin ang bruha? Kita mo, Mang Lolong, wala. Ako lang ang matapang dito.
Buti pa, subukan nyo na itong ika nyo nga matatakuting bata. Ay, maliban sa batang to, wala po bang iba sa inyo na pwedeng gumawa nito? Ay, sige bata, maupo ka. Pero kailangan mong makinig ng mabuti. Hindi biro ang susuungin mo. Sa oras na magamit ka dito, maaari nang magbukas ang ikatlong mata mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Tutubuan po ako ng isa pang mata? Hindi ka madadagdagan ng mata kasi andyan lang yan sa'yo. Pero posibleng makakita ka ng mga bagay, makaamoy, makaramdam o maging mas sensitibo sa mga bagay na di nararamdaman ng ordinaryong tao. Maaari ka din lapitan ng kung ano-anong maligno o kaluluwa. Matapos nito, oorasyonan kita para isara ng tuluyan ang posibilidad na yon. Naiintindihan mo ba? Opo, pero di po ako takot sa maligno. Sanay na po ako makakita ng mga pangit. Madami po dun sa ibaba. O sige na. Basta, hindi mo pwedeng idilat ang mga mata mo hanggat hindi ko sinasabi. Susunod ka lang sa lahat ng sasabihin ko. Delikado tong gagawin natin kaya siguruhin mong tutok ka. Kapag po dumilat ako ng hindi nyo sinasabi, ano po mangyayari? Tsaka, baka naman po pwedeng yung isang mata idilat ko. Tulad po nito parang pakindat. Maliligaw ang iyong kaluluwa at hindi ka na makakabalik dito. Maiiwan mo ang katawang lupa mo dito at maaaring pasukin ng ibang kaluluwang ligaw. Ha? Parang palabas sa TV. Pipikit na lang po ako. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi tayo naglalaro dito. Opo, hindi po ako kikindat. Pangako po yan. Hawakan mo ang aking mga kamay. Ipikit mo ang iyong mga mata at makinig ka sa aking boses. Malaya kang makakapagsalita at sasabihin mo sa akin kung anong lahat ng makikita mo. Wala kang ibang boses na pakikinggan kundi ang aking lamang. Kabisaduhin mo tong mabuti. Opo. Matapos sumagot ng pagsang-ayon si Atong, ay tila ba nakarating siya sa isang madilim na kapaligiran. Matapos mag-usal ng orasyon ang antingerong si Lolong. Gamit ang mga kamay, kinusut-kusut niya pa ang kanyang mga mata upang makakita ng mas malinaw dahil parang napupuno ng niebe ang lugar o mga ulap na bumababa sa kahabaan ng daan. Nagagambala din si Atong ng kanyang pang-amoy na parabang gusto niyang isuka ang lahat ng kanyang kinain dahil sa kanyang malansang nalalanghap na naroroon. Anong nakikita mo? Wala pa po akong makita na kahit ano. Madilim po at mabaho lang. Mas mabaho pa po sa ibinuhos niyong ihi sa akin nung isang araw. Kung hindi ihi, ano yung naaamoy mo? Parang amoy malansa po. Para bang amoy palengke sa bayan na hindi po nililinis ng siguro mga 2 buwan na. Ayun, may nakikita na po ako. May liwanag banda doon. Pamilyar ka ba sa lugar? Puntahan mo, dahan-dahan. Pasukin mo ang liwanag na yan. May pintuan po at mahabang hagdan pababa. Kulob ang lugar. Mabato po at tahimik. Mukhang walang tao pero may mga kandilang nakasindi. Iba-iba po ang kulay. Nakakalat. May pula, itim, at ang amoy. Mas tumitindi po ang baho. Magdahan-dahan kang bumaba. Pilitin mong maging maingat. Kung malakas ang kapangyarihan ng mambabarang kesa sa akin, siguradong naramdaman ka na niya. Kaya lakasan mo ang loob mo. Manalangin ka ng taimtim habang naglalakad. Hanapin mo ang sisidlan ng mga tau-tauhan niya at basagin mo yon kapag nakita mo. Wala po akong makitang sisidlan, Mang Lolong. Oorasyonan kita. Hihingi tayo ng tulong sa mga mabuting espiritu na nandyan sa paligid. Mang Lolong, may mga yabag na pababa. Nanggagaling po yun dun sa hagdan. Magtago ka. Dali-dali namang nagtago sa gilid ng isang bato si Atong. Ilang sandali pa ang nakalipas. Hindi na naulinigan pa ni Atong ang paglalakad ng mga yun, kaya naman unti-unti na siyang sumilip muli.
Nagbabaka sakaling wala na ang mga nilalang, ngunit ikinagulat niyang nakaharap ang mga ito sa kanya habang nakaturo ang isang kamay sa kung saan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at bahagyang naglakad patagilid paiwas sa mga taong walang muka. Tinungo niya ang dako paroon kung saan nakaturo ang daliri ng mga kaluluwa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang sunod-sunod na garapon na naroroon. May mga manika sa loob at ang iba naman ay tila may mga buhok na nakabulumbon. Ang mga garapon ay may laman na iba't ibang klaseng insekto. May lamesang mahaba kung saan makikita mo ang isang parang altar na may nakaalay na mga kandila, libro at manikang hubad. Naglakad palapit si Atong sa malaking batong lamesa. Hindi pa man din nakakalapit ang bata sa mga sisidlan ay naramdaman na niya ang pagtayo ng kanyang balahibo at buhok sa ulo. Biglang nag-ingay ang mga nasa loob ng sisidlan na parabang nagdidiwang sa pagdating ng kung sino man. Isang malakas na pagsigaw sa tenga ang nagpatakbo sa kanya sa ilalim ng malaking lamesa. Napabaluktot siya sa pagkakaupo at halos takpan ang kanyang muka ng dahil sa takot. Binulungan ni Atong ang sarili ng paulit-ulit upang magkaroon ng karagdagang lakas ng loob. Kaya mo yan. Nananaginip ka lang. Kaya mo yan. Kailangan ko mag-isip ng mga pwedeng magpapasaya sa akin. Pritong manok, bubble gum, cake, pritong manok na masarap, at saka pritong manok. Nasa ganoon siyang estado ng pagpapakalma sa sarili nang muli siyang naglakas ng loob na idilat ang mga mata sa bandang kaliwang direksyon. Doon niya nalaman na hindi pala siya nag-iisa sa ilalim ng lamesa. Isang batang walang malinaw na muka ang nakatingin sa kanya. Malawak ang pagkakangiti nito na nagdulot ng pamumula at paglaki ng mga mata ni Atong. Dinig na dinig niya ang kalabog ng kanyang dibdib dahil sa nakakatakot na kaluluwang kasakasama niya. Gusto niyang sumigaw ng malakas, ngunit wala siyang sapat na enerhiya para makasigaw at gumalaw. Pakiramdam niya ay inuubos ng mga kakaibang nilalang na nandoon ang kanyang lakas bilang tao. Ang mga paa niya ay parabang nanigas sa pagkakatiklop. Bahagyang itinaas ng kasama niyang bata ang hintuturo nito sa sarili nitong bibig, na tila pinapaalalahanan siyang huwag gumawa ng ingay. Muli niyang itinago ang kanyang muka sa kanyang mga tuhod upang manahimik. Nanalangin siya sa isip na sana ay matapos na ang misyon sa lalong madaling panahon. Akala ni Atong doon na matatapos ang lahat at makakabalik na siya sa realidad matapos niyang dumilat. Ngunit hindi niya inaasahan ang bubulaga sa kanya. Huli ka! Ang bruha! Kitang-kita ni Enzo ang tila nanlilisik na mga mata ng mambabarang na titig sa kanya. Nagtangkang tumakas ang kaluluwang kasakasama niya, ngunit sa isang pag-ihip lang ng may kasamang orasyon ng mambabarang, naglaho ito na parang bula. Dumilat ka, Atong! Bumalik ka na dito! Bilisan mo! Pahingi po akong tubig. Hindi po ako makahinga na maayos. Magmadali kayo. Bigyan niyo ng tubig ang bata. Babae po. Babae po ang mambabarang. Nakilala mo? Anong itsura niya? Sabihin mo sa amin at baka makilala ni Mang Simon. Pamilyar po ang mukha niya, pero hindi ko po alam kung saan ko siya nakita. Hindi rin po malinaw sa akin kasi may kadiliman po yung lugar. Mahaba po ang buhok niya at namumula ang mata. Para po siyang... Parang ano?
Para pong adik na may sore eyes. Anak ng teteng, bakit kasi bata ang ipinadala natin? At nakita ko po ang mga sisidlan. Madami po. Sobrang dami po. Loko kang mambabarang ka. Uubusin mo talaga mga tao sa baryo, ha? Kayo na lang munang bahala kay Atong. Dalhin niyo muna siya sa kwarto at pagpahingayin niyo. Tiyak ko na pagod yan. Mang Simon, hindi kami nagtagumpay na makilala at masira ang mga sisidlan ng sumpa. Pero pwede ko siya makausap sa pamamagitan mo. Handa ka bang gawin yan? Ito na lang kasi ang natatanging paraan na pwede kong gawin para makaharap ko siya. Natatakot ako, Lolong. Napakahina ng katawan ko. Basta magtiwala ka lang. Sige. Gumaling lang ako. Lahat ay nakahanda kong gawin. Gagaling ka. Basta magdasal ka. Aalisin ko muna ang proteksyon natin na nilagay ko dito sa bahay kanina. Sabayan mo ko sa isip mo, Mang Simon. Sa kapangyarihan mo, O Jesucristong Panginoon ko at Diyos. Ipawalang bisa ang lahat ng sumpa at malaing kantong bulong na ipinataw laban sa akin ng masasamang espiritu at ng mga taong kampon ng kasamaan. At sa iyong ngalan, Jesucristo, aking Panginoon at sa Diyos, pinuputol ko anumang ugnayan ng masasamang espiritong ito laban sa akin. O banal na apoy na nagmumula sa kalangitan, liwanag namin sa kadiliman, nawa ay tupukin mo ang mga alagad ng kadiliman upang sila ay parusahan at paluhurin sa banal mong krus. Biglang nagkaroon ng katahimikan ang buong paligid, na ultimo ang hangin ay hindi makuhang gumalaw. Naririto na ang presensya niya, nararamdaman ko siya at amoy na amoy ko rin. Nakaramdam ng takot ang mga taong naroroon sa sinabi ng antingero. Nagkatinginan ang lahat at bakas sa mukha nila ang pagkabalisa. Lolong, si Atong, mayroong nangyayaring kakaiba sa kanya. Patakbo na sana ang antingero sa loob ng kwarto nang makita niyang mabilis na nakalabas ang bata mula roon. Hawakan niyo siya na mahigpit. Bilisan niyo! 8 kalalakihan ang humawak sa buong katawan ng bata habang ang ibang naroroon ay nag-aalay ng panalangin. Naglabas ng piraso ng kahoy si Lolong, hinipan yon at inipit sa daliri ng paa ng bata. Sino ka? Sino ako? Wala kang pakialam. Akala ko ba hinahanap mo ko? Oh, eto na ako. Huwag ka na magmatigas. Makinig ka. Tatanggalin mo ang sumpa sa mga taong binabarang mo. Huwag mo akong utusan, antingero. Hindi ako natatakot sa'yo. Ba, mukhang matapang ka nga. Kaya kong higitan ng kapangyarihan na meron ka. Kaya kung ako sa'yo, isuko mo na sa akin ang mga taong ito. Masyado kang matigas, ha? 2 bagay lang. Susunod ka o tutuluyan kita. Ano bang ginawa sa'yo ng mga taong yan? Sumagot ka! Bakit hindi mo tanungin si Simon? Ang napakabait na si Simon. Wala akong ginagawa sa'yo. Wala! 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 Pakinggan mo ang puso mo at ang konsensya mo, Simon. Wala ka nga bang ginawa sa iba? Anong ginawa sa'yo ni Mang Simon? Sagutin mo ang tanong ko. Bakit mo siya pinahihirapan? Dahil masama siya. Pinaghiwalay niya ang mga magulang ko at pinapatay niya ang nanay ko ng dahil lang sa lupa. Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Hindi kita kilala! Huwag mo akong pagbintangan! Mamamatay ka na nga lang, pinaninindigan mo pang kasinungalingan mo? Ha? Hindi mo na ba ako mahal, Tiyo Simon? Ha? Lena? Lena, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Ang pamangkin mo na naulila ng dahil sa'yo. Oh, pamangkin ko? Patawarin mo ko, Lena. Hindi ko sinasadya. Wala ako sa katinuan noon. Nagkamali ako. Inaamin ko yon.
Walang kapatawaran ang ginawa mo, Simon. Sinira mo ang buhay ko. Inulila mo ko. Anong akala mo sa akin? Umamin ka lang sa kasalanan mo, amanos na tayo? Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya para sa nanay ko. Makinig kang mabuti, Lena. Babawiin mo ang ibinigay mo. Wala akong babawiin ng tingero. Lalabanan kita kahit mamatay pa ako. Mga mutya mo laban sa itim na karunungan. Ilang beses pang hinipan ng paulit-ulit ni Lolong ang kapirasong kahoy na naroroon at muling dinugtungan ng mga ito ng iba't ibang orasyon, ngunit nakawala na sa kanya ang mambabarang. Masyadong malakas ang karunungang taglay ng pamangkin mo. Matagal na ito nag-aaral. Bakit mo ba nagawa yon? Hindi pa man nakakasagot si Mang Simon sa tanong na yon, ay sumigaw na ito sa sakit. Ramdam niyang parang may kumukutkot sa kanyang balat na nagmumula sa loob ng kanyang laman na gustong lumabas. Tumakbo palabas ng bahay si Mang Simon na nagsisisigaw dahil sa sakit kahit nanghihina na. Sinundan naman ito ng mga tao na hindi rin makapaniwala sa ginawa ni Mang Simon sa sariling pamangkin. Nang makalabas ng gubat ay doon nagsisigaw at tinatawag ang pangalan ni Lena. Oo na, Lena. Isinusuko ko na ang sarili ko sa iyo. Patayin mo na ako ngayon. Huwag mo na akong unti-untiin. Hindi ko na kaya. Tuluyan mo na ako. Parang awa mo na, Lena. Tapusin mo na ito. Hirap na ako pakiusap. Huwag mo siyang hamunin. Talagang wala siyang planong buhayin ka. Pumasok ka sa bahay at dalhin mo ito sa loob. Ano ito? Proteksyon. Isang libreto ng orasyon. Sa loob niyan merong dasal na pwede mong iusal. Ituloy-tuloy mo lang ang pagdarasal hanggang maalis ang pananakit ng katawan mo. Pumasok ka na sa loob, dali! At mabilis na tumalima si Mang Simon kasama ang iba pang naroroon, habang si Lolong naman ay nakikiramdam. Naandito ang sugo ng mambabarang para magbantay. Pinilit niyang inaalam kung nasaan ito nakapwesto. Nag-anyong ibon ang sugo na yun. Makatsyempo lamang si Lolong ay mamamarkahan niya ito ng orasyon para malaman kung saan ito uuwi. Umikot-ikot pa si Lolong sa kabuuan ng bakuran. Huminto ang antingero sa harap ng isang punong mangga at doon ay nakita niya ang itim na ibon. Daglian niya itong itinuro at nag-usal siya ng orasyon. Nagmamadaling lumipad ang ibon na para ba itong napapaso mula sa puno. Mahanap din kita sa pamamagitan ng iyong alaga. Hintayin mo lang ako, Lena. Samantala, titig na titig naman si Lena sa lamesa. Nandoon ang manika at larawan ng kanyang tiyo Simon. May iilang maliliit na rebulto na gawa sa kahoy at ang iba ay sa bato. May mga nakasinding kandila na nagbibigay liwanag kung saan siya nag-oorasyon. May libreta din itong kasama at nandoon din ang itim na libro ng karunungan na nakapatong sa pulang tela. Hinawi ni Lena ang buhok niyang mahaba na halatang nagdikit-dikit na dahil sa pawis at dumi. Huminto ka na sa panggagamot pero bumalik ka ulit para kalabanin ako. Anong gusto mong patunayan? Na mas magaling ka kaysa sa mga aral ko? Hindi ako papayag na sirain lang ng retiradong antingero ang mga plano ko. Babawiin ko ang para sa akin, ang yaman at ang lupang pilit nilang inaagaw sa pamilya ko, at puputulin ko ang kaswapangan nilang lahat. Wala akong ititira sa kanila. Mula sa ng api at ng abuso ng kabaitan naming mag-ina. Wala! Binuksan ng mambabarang ang sisidlan at doon ay inilagay niya ang larawan at manika ng kanyang tiyo. Dinagdagan niya pa ito ng iba't ibang insekto bago niya ito muling binulungan at isinara. Nagbalik tanaw si Lena sa nakaraan kung kailan niya nadiskubre ang lahat. Alam niyang hindi gusto ng tiyo niya ang kanyang ina para sa kapatid nito.
Sa kung ano pa mang dahilan ay wala siyang ideya. Ganun pa man, hindi niya magawang magalit sa tiyuhin niya dahil mabait naman ito sa kanya. Lagi siyang may laruan at pagkain mula dito. Madalas ay binibigyan pa siya nito ng pambaon sa eskwela na ginagantihan naman ng nanay niya ng kagandahang loob. Nagmistula itong pangalawang magulang ni Lena, ngunit hinding-hindi niya makakalimutan ang dahilan ng pagkamuhi niya rito. Huling lamay ng kanyang ina noon at napakaraming tao ang dumating. Muling sinasariwa ni Lena ang lugar kung saan niya huling nakitang nakahandusay ang ina at naliligo sa sariling dugo. Nasa tagpo siya ng pag-iyak nang may bigla siyang narinig na mga boses sa di kalayuan. Dahan-dahan niyang nilapitan kung saan nanggagaling ang mga boses na yun. Sa pakiwari niya ay may mahalagang pinag-uusapan ang mga taong naroroon. Si Tio Simon yan ah. Sino yung kasama niya? Sinundan niya ito nang hindi gumagawa ng anupamang ingay. Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa'yo, pagkalibing na lang tayo magkita? Akin na muna ang bayad mo. Nasaan na muna yung titulo ng lupa? Sa susunod, matuto kang sumunod sa usapan. Babayaran ka naman eh. Luluwas na ako bukas sa Maynila. Kailangan ko ng pera at ayoko nang magpakita dito sa lugar natin. Mamaya mahuli pa ako dito. Oh, eto na yung titulo ng lupa. Bakit ba kating-katikang makuha yan? Chismoso ka din eh, no? Oh, etong bayad. Kumpleto yan at may dagdag pa. Kaya sige na, umalis ka na. Diyan ka na lang sa gilid dumaan at baka makita ka pa ng pamangkin ko. Maghinala pa yon. Bilisan mo, umalis ka na. Ibang klase ka rin, Simon ah. Para lang sa lupa, kaya mo magpapatay ng kamag-anak? Ay... Wala kang pakialam. Bayad ka naman para doon. Hindi kasama ang pagkomento mo sa binayaran ko sa'yo. Kaya umalis ka na at siguruhin mong di ka kakanta kahit anong mangyari. Sige na, umalis ka na. Takip-takip ni Lena ang kanyang bibig habang tumutulo ang kanyang luha. Gusto niyang sumigaw ng pagkalakas-lakas para magkaalaman na, pero pinigilan niya ang bugso ng kanyang damdamin. Kitang-kita niyang pumasok ang kanyang tiyuhin at umalis na rin ang lalaking kalmadong-kalmado na parabang walang nangyaring pag-uusap na namagitan sa kanilang dalawa ni Mang Simon. Nanlambot at napatiklop ang mga tuhod ni Lena. Napahagulgol siya sa lupa. Hindi niya matanggap ang kanyang mga narinig. Parabang sasabog ang kanyang ulo sa kanyang natuklasan. Ipinapangako ko, inay, ipaghihiganti kita. Ipaghihiganti kita. Nanumbalik siya sa kasalukuyan at pinunasan ang luhang butil-butil na tumutulo sa kanyang mga mata. Nag-ingay ang mga alaga niyang insekto na tila ba may sinasabing mahalaga sa kanya. Alam kong gutom na kayo. Lalabas kayo ngayon at dadayuhin yung baryo. Lahat ng mga bahay doon ay papasukin nyo. Magpalaganap kayo ng sakit. Kabayaran yan sa pakikialam nila sa atin. At ang antingerong si Lolong, ako ang bahala sa kanya. Samantala, habang tulalang nag-iisip si Lolong kung paano kukumbinsihin ang mambabarang na ihinto na lamang ang ginagawa nito, ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang pumuksa ng mga mangkukulam at mambabarang dahil lang sa gusto nitong makapaghiganti. Ilang beses din siyang nanalangin na sana ay hindi kamatayan ang piliin nito sa mga kamay niya. Nilabas niya sa ilalim ng kanyang kama ang isang lalagyan ng mga gamit noong panahong aktibo pa siya sa panggagamot. Bumungad sa kanya ang isang Biblia, maliit na krus at ang bote ng banal na tubig. May mga mutya, medalyon at mga anting-anting na naroroon din. Kinuha niya ang mga yun at isinuot sa katawan isa-isa. Ang iba naman ay inilagay sa daladala niyang maliit na bag.
Nagsaboy rin siya ng asin sa buong kabahayan at nag-usal ng dasal para protektahan ang mga taong naroroon bago siya tuluyang umalis papunta sa kanyang paroroonan at nagbilin na kahit ano pa mang mangyari ay hindi sila dapat lumabas hanggat walang lolong na bumabalik doon, mapapisikal man o kaluluwa. Mananalangin kami makabalik ka na maayos dito, Lolong. Hihintayin ka namin. Salamat. Tandaan niyo, sa oras na lumabas ako dito, hindi ako makakabalik kaagad. Kapag may kumatok dito at gumaya ng boses ng kung sino o mga mahal niyo sa buhay, wag na wag niyong pagbubuksan. Sigurado kung babalikan kayo ni Lena. Lumabas na ng tuluyan ang antingero at walang lingon-lingon na naglakad patungo sa paroroonan. Nasa kalagitnaan na siya ng kagubatan nang biglang may tumusok sa kanyang puso na nagdulot sa kanya ng mahirap na paghinga. Batid niyang hindi ito normal na sakit gaya ng iniisip ng iba. May dasal na ibinibigay sa kanya ang mambabarang at siguradong sigurado siya na kung hindi niya makakaharap at matatalo ang naturang nilalang sa loob ng 24 na oras ay ikamamatay niya yun. Halos mamilipit si Lolong sa nadaramang sakit at nagpagulong-gulong sa lupa. Nung mga sandaling yon, pakiramdam ni Lolong ay mamamatay na siya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang dibdib at pinipilit na makausal ng dasal, ngunit kulang na kulang ang hangin para sa gusto niyang gawin. Mang Lolong, ano nangyayari sa'yo? Yumakap ang bata kay Lolong at pinakinggan ang puso niya na kanina niya pa hawak-hawak. Walang ibang masabi ang antingero, dala ng matinding pagkirot at tila pinipilipit na kanyang puso. Kinuha ni Atong ang isang bagay na nasa bulsa niya at inilagay yon sa kanang kamay ng antingero. Unti-unti ay nakaramdam ng kaginhawahan si Lolong. Lumuwag ang kanyang paghinga at tila nagdahilan lang ang pagkirot ng kanyang puso. Habol hininga ang antingero na napasandal sa isang puno. Uminom po muna kayo ng tubig. Maraming salamat at naririto ka. Kung hindi ay baka natuluyan na ako. Saan mo nga pala nakuha ang batong ito? Sinundan ko po kayo. Dinala ko po kasi ang mga halamang gamot nyo na madalas kong nakikita na ginagawa nyo, itinatago nyo sa may kusina sa tuwing naglalaro kami sa paligid ng bahay ninyo. Nung naglalakad na po ako sa daan, may nasalubong po akong matandang babae. Tinanong niya ako kung sinusundan ko po kayo. Kaya nung sumagot po ako, ibinigay niya sa akin tong tubig at bato. Gamitin ko daw po sa oras ng pangangailangan kapalit ng tinapay na hawak-hawak ko. Ayoko nga po sanang ibigay kasi gutom na ako eh. Pero binigay ko pa rin po para po mahabol ko kayo dito. Busog na rin po ako kasi ang dami pong saging sa daanan at kung ano-ano pang prutas na matatamis sa daan. Nahuhulog lang po yun sa mga puno. Biyaya yun sa iyo ng babaylan. Sila ang tagapagbantay ng kagubatan at maaari ring isa sa mga natulungan ko. At ang batong binigay niya sa iyo ay ang batong ara. Proteksyon ito para sa mga sakit na dulot ng mga masasamang elemento at nagpapalakas ng katawan. Itong tubig na ito, hindi rin ito pangkaraniwan. Ha? Ganun po ba? Ay teka, huwag niyo po ubusin yung tubig ko. Ibang tubig na lang po ang inumin ninyo. Malakas na naman po kayo eh. Unti-unti lang po ang bawas para sa mas umaatikabong bugbugan nyo mamaya ng mambabarang. Puro ka talaga kalukuhang bata ka. Kahit pamaliit at makulit ka meron ka rin naman palang silbi. Malapit-lapit na tayo, kaya bilisan na natin ang pagpunta at magliliwanag na. Alam niyo po ba? Shh! Huwag kang maingay. Ha? Bakit po? Naririnig mo ba yung naririnig ko? Parang mga tunog ng langaw. Huwag kang maingay. Hayaan mo lang silang makalampas. Niyakap ni Lolong ang bata habang bumubulong ng mga dasal. At kumalas lamang ito matapos tumahimik ang buong kagubatan sa pagdaan ng mga insektong kargado ng orasyon na gawa ng mambabarang.
kayang mag-utos ng mambabarang sa mga insekto. Alaga niya mga yan at hindi yan ordinaryong mga insekto. May sanib na masasamang espiritu ang mga salot na yon. Saan po yun pupunta? Mamiminsala. Bakit di natin pinatay? Wala silang kamatayan dahil ang buhay nila ay nasa kamay ni Lena. Kaya siya ang pupuntahan natin. Pumunta sila sa malakwebang kinaroroonan ni Lena. Tahimik ang lugar at may kadiliman. Pumasok sila ng dahan-dahan nang marinig nila ang pagsigaw sa sakit ni Lena. Nagmadali silang pumasok at nakita nilang nakahandusay ang mambabarang sa harap ng lamesa kung saan nito sinasagawa ang ritual. Nagpasalin-salin ng tingin ang mambabarang kina Atong at Lolong. Itinaas ang isang kamay na parabang nanghihingi ng tulong. Sa pagkakataong yun ay hindi na nanlilisik ang kanyang mga mata, kundi punong-puno na ng luha dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Nakahawak ito sa puso at namimilipit gaya ng sa antingero kanina. Hala, patay na agad? Bumalik sa kanyang sakit na ibinigay niya sa akin nung ginamot mo ako kanina. Wala nang labanan? Nag-isip ng malalim si Lolong. Kung gugustuhin niya, maaari na niyang tuluyan si Lena. Lumapit ang antingero sa mambabarang at tinanong ito, "Kaya mo pa ba?" Tulungan mo ko. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. Ikaw ang mismong gumawa ng sumpa na yan na ibinalik ko lang sa'yo. Kung gusto mong mabuhay, dapat mong isuko sa akin ang pagiging mambabarang mo. Hindi ko na kaya. Tulungan mo po. Mang Lolong, kung tutulungan mo siya, baka maghasik ulit ng lagim dito sa atin yan. Kailangan niyang isuko ang itim na karunungan at ang lahat na nagpapalakas ng sanib niya. May sanib siya? Kumuha ng panali si Lolong para sa katawan ni Lena. Itinali niya ito ng mahigpit sa batong naroroon. Hinang-hinana ang katawang lupa ni Lena, ngunit nakakahinga pa ito. Umaalingaw-ngaw ang pag-aray niya sa sakit na ipinataw niya para kay Lolong. Inilabas ni Lolong ang kanyang mga kagamitan at doon ay nagsimula na naman siyang magbasa ng mga orasyon na nasa Biblia. Nung una ay nanghihina pa ang babae, ngunit nang wisikan niya ito ng sagradong tubig, ay tila may namuong lakas dahil sa galit nito. Lumaki ang bilog ng mga mata ng babae at nanlilisik itong nagpapalit-palit ng tingin sa dalawa. Akala niyo ba mananalo kayo laban sa akin? Isang bata at isang laos na antingero! Ipinagpatuloy lang ni Lolong ang pag-usal ng mga dasal at pilit na sinusunod ang lahat ng natutunan niya sa pagseserbisyo sa simbahan noong siya ay bata pa. Huwag mo akong linlangin! Makasalanan ka rin! Alam ko yan! Inuutusan kita. Umalis ka sa katawan ng babaeng ito. Umangat ang kalahating katawan ni Lena habang humahalakhak ng malakas. Bakit po siya umaangat? Lumabas ka na dito sa kuweba, Atong. Iwanan mo na ako dito. Ayoko po. Huwag matigas ang ulo. Lumabas ka na at dun mo ko hintayin. Mangako ka, Mang Lolong. Hindi ka muna mamamatay, ha? Labas! Napatakbo ng mabilis palabas ng kuweba ang bata na humahagulgol. Umiiyak siya sa takot na baka mapano ang antingero na nag-iisa ng nakikipaglaban sa loob. Kasabay naman ng paghalakhak ni Lena ay nagsipagtaasan din ang iba pang matutulis na bagay na nasa loob ng kuwebang yon. Isa-isang pinuntirya si Lolong. Halos lahat ng nagliliparan na yon ay naiwasan niya maliban sa isang dumaplis sa kanyang braso. Hindi niya naman yon ininda kahit may kasakitan ang sugat na dulot noon.
Muli siyang nag-usal ng dasal para sa masamang espiritong nasa katawan ni Lena. Maawing Diyos, makapangyarihang Ama at tagapagligtas, sa pamamagitan ng iyong kabanalan at kapangyarihan, ako ay lumalapit sa iyo. Ako ay nananawagan sa iyong banal na pangalan upang palayasin ang anumang masamang espiritu sa aming paligid. Sa ngalan ni Jesus, ako'y humihiling na ako'y pag-ingatan at yakapin sa iyong banal na liwanag. Ipinagkakatiwala ko ang aking sarili sa iyong mga kamay at hinihiling ko ang iyong lakas at proteksyon laban sa anumang kapangyarihan ng kasamaan. Ipinamamanhik ko sa iyo, Panginoon, na palayasin at palayain kami mula sa anumang masasamang elemento. Hipuin mo kami ng iyong mapaghimalang kamay at balutin mo kami ng iyong pagmamahal at kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kami ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat. Amen. Matapos ang mahabang pagsigaw na yon, ay ang siyang paglabas din ng tila grupo ng maliliit na insekto, kasabay ng isang maitim na usok sa kanyang bibig. Matapos noon ay nawalan na ito ng malay at tuluyan ng bumaba ang kalahating katawan nito sa lupa na kanina ay nakalutang na. Patuloy ang pagwisik ng banal na tubig na tangan-tangan ng antingero kanina pa. Hinang-hina na si Lolong nang siya ay lumabas sa kuweba. Atong, Tatay Lolong! Sabik na yumakap ang bata sa naturang antingero na ginantihan din naman ni Lolong. Natuwa siya sa pagtawag ng batang paslit, ni minsan kasi ay walang tumawag sa kanya ng tatay. Ang galing-galing niyo po! Inuto mo pa ako. Halika, samahan mo ako sa loob. Kailangan ko ng galing mo dito. Ano pong gagawin natin? Babasagin natin lahat ng sisidlan na may sumpa. Wow! Kayang-kaya ko yan! At binasag na nga nila isa-isa ang mga sisidlan na nandoon at wala ni isa mang itinira at hinintay nilang magising ang dalagang si Lena. Ilang oras pa ang lumipas bago pa nila makitang gumising ang dalaga. Maaliwalas na ang muka nito. May sugat po kayo? Daplis lang yan. Hayaan mo na't okay lang naman ako. Pasensya na po sa lahat ng nagawa ko. Hindi ka dapat sa akin humingi ng pasensya, kundi sa mga taga-baryo. Wala na rin po akong mukhang maihaharap sa kanila. Hindi ko na po magagawang manghingi ng kapatawaran sa mga taga-baryo. Sising-sisi po ako sa nangyari. Ngayon na normal na ang lahat, hindi ko alam kung saan na ako pupunta. Walang pagsisisi na nauuna, Lena. Lahat ng pagsisisi ay nangyayari sa huli. Pero may paraan para walang pagsisihan. Ito ay ang gumawa ng tama sa una pa lang. Wala talagang magandang naidudulot ang pagganti sa kapwa. Dahil ang totoo, ang pinakamagandang ganti ay ang maging mabuti pa rin sa kabila ng lahat. May Diyos na nakakakita ng lahat ng pagtitiis mo at mayroon din namang kadiliman na nagmamasid sa iyo. Nasa iyo na lang kung mananatili kang maniwala sa Diyos o sasamahan ng kasamaan sa tatahakin mong desisyon sa buhay. Hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. Hindi na ako makakabalik sa tiyo ko. Hindi ko na rin matitiis pang kutsain ako ng mga kapitbahay namin, lalo na ngayon na alam na nilang akong gumawa ng lahat ng ito. Hindi mo na kailangan bumalik dito. Layuan mo na ang lugar na ito. Sa gawing itaas ng bundok, may kilala akong pamilya na manggagamot. Dumadayo sila sa iba't ibang lugar para manggamot at gumawa ng mga gamot para sa iba't ibang karamdaman. Siguradong matutulungan mo sila at matutulungan ka rin nila para magbago. Paano po ang itim na karunungan na ipinamana pa sa akin ng nanay ko? Hindi mo na maaaring kunin yan. Kailangan kong sunugin ang aklat dahil konektado pa rin yan sa'yo. Baka bumalik ulit ang lahat ng kakayahan mo kapag napasayo ulit ang librong ito. Naiintindihan ko po.
Alam kong malungkot kang mawawala sa iyo ang isang aklat na ibinilin sa iyo ng iyong ina, pero kailangan mong panindigan ang tama. Sinimulan ng sunugin ni na Atong ang sisidlan at tau-tauhan kasama ng mga gamit sa nangyaring pagriritual. Hinatid nila si Lena sa itaas ng bundok kung saan nagsasanay ang pamilyang pinatutungkulan ni Lolong. Tahimik ang lugar at talaga namang mabait ang pamilyang yun. Sa kabila ng lahat, buong galak nilang tinanggap si Lena. Alam nilang malaki ang responsibilidad na nakaatang sa kanila sa pagbabagong buhay ng dalaga at tinatanggap nila ang hamon na yun. Samantala, bumalik naman sina Atong at Lolong sa kubo at doon ay nakita nilang hinihintay sila ng mga taga-baryo. Nagsigawan ang mga taong nakakita na nagtagumpay silang bumalik. Binuhat nila ang batang si Atong at halos ihagis ng paulit-ulit sa hangin. Huwag po! Bitawan niyo po ako! Ibaba niyo ako! Huwag niyo na po akong ihagis! Nahihilo po ako! Baka po masuka ako niyan! Naiwan namang tatawa-tawa si Lolong sa reaksyon ng batang alalay. Masaya naman ang lahat nang makita nilang papalapit ang matandang si Mang Simon. Utang ko sa inyong lahat ang buhay ko. Maraming salamat. Maluhaluhang turan ng matanda. Tiningnan niya isa-isa ang mga mukha ng kababaryo niya at garalgal na nagsalita. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako kasi naging makasarili ako. Patawarin niyo ako kasi kahaman ako at masama ang aking ugali. Hindi ko alam kung ano nangyari sa pamangkin ko, pero alam ko na ako ang punot dulo ng lahat ng yon. Sana'y napatawad niyo na si Lena kung nasaan man siya ngayon, at sana'y mapatawad ko ang sarili ko. Pagbaba natin ay kusa akong susuko sa mga otoridad. Huling pakiusap na lang sa inyo, mga kabaryo ko. Ipagdasal niyo sana ako na sana'y magkaroon ako ng mas matibay na pananampalataya habang ako ay nakakulong. Sino ba naman kami para hindi ka patawarin? Makakaasa kang nandito pa rin kami para sa'yo, Simon. Kagaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, hindi na ako manggagamot. May katagalan na rin nung tinalikuran ko yan. Kaya pilitin niyo makipagkapwa-tao ng maayos. Kaya nga ako nagpakalayo-layo para hindi na ako magkaroon pa ng kaaway sa buhay ko. Tapos dadayuhin niyo ako rito para makipagtagisan ng karunungan sa mga inaaway niyo dun sa baba. Ako nang humihingi ng tawad sa mga nangyari, Lolong. Pero kung magre-retiro ka, sino naman ang papalit sa'yo? Nagsalitan sila ng tingin sa bawat isa. Nagbulong-bulungan na parabang mas lalong nag-alala sa magiging buhay nila sa ngayon at sa hinaharap. Ang papalit sa akin ay ang siyang pinili ng babaylan. Sabay akbay sa batang si Atong at tinapik-tapik ito sa balikat. Ha? Ako po? Bakit ako? Ayoko na po makipaglaban sa mga mababaho. Para wala nang gulo, magpakabait na po kasi tayong lahat. Ang bata-bata ko pa tapos ipagtatanggol ko po kayong matatanda na ayaw naman magpakabait. Ayaw mo ba na ikaw ang maging bayani namin? Maglalaro na lang po ako dito sa bundok kasama si Tatay Lolong ko. Mas gusto ko po dito. Tahimik at walang kaaway. Wala pong magugulo. At ginulo-gulo na lamang ni Lolong ang buhok ng bibong si Atong at hindi niya mapigilang buhatin at yakapin ito. Tatay Lolong, ano po yun? Bulong ni Enzo sa antingero. May nakikita ka ba? Opo, maliit, maitim, at pangit. Papalapit po siya dito. Wala yan. Kahit anong mangyari, wag na wag mo siyang papansinin. Patuloy na nakakakita si Enzo ng mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Lumaki siyang tangan ang kakayahan na itinuro sa kanya at mga nadidiskubre niya habang kasama ang antingerong si Lolong.
Natuklasan niya na ang bawat kakayahan ay may kaakibat na responsibilidad. Ang bawat pag-unlad ay may kasamang pagtitiis at pagsisikap. At ang bawat karunungan ay may kasamang pagkakataong pumili kung saan ba ito nararapat gamitin. Nasa ating mga kamay ang ating kapalaran. Ikaw, ano ang kapalaran mo? Yun, isa na naman pong magandang kwento mula sa Kwentong Enteng. Pasensya na po kayo, medyo bisibisihan lang po ng konti. Wala po muna tayong shout out. At pasensya na nga po pala dun sa title natin last time, nagkaroon po ng kaunting pagkakamali. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.